Like and subscribe to my channel. Sa isang maliit at mapayapang baryo ng Malinis, naninirahan ang mag-inang Aling Marta at Ligaya. Kilala sila sa kanilang kasipagan at kabaitan. Si Aling Marta ay isang mananahi, habang si Ligaya naman ay tumutulong sa kanilang maliit na tindahan. Masaya at simple lang ang kanilang pamumuhay. Marami silang kaibigan at kapitbahay na nagmamahal sa kanila. Tuwing linggo, magkasama silang nagsisimba. Pagkatapos ay kakain sila ng pansit sa karinderya ni Aling Ising. Isang gabi, nagbago ang lahat. Maaga pa lang ay natulog na si Aling Marta dahil sa pagod. Si Ligaya naman ay nagbabasa pa ng libro. Biglang may narinig siyang ingay sa labas, parang may kumakaluskos sa mga halaman. Siguro ay pusa lang yon, sabi ni Ligaya sa sarili. Ngunit hindi pa rin mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, pero mas malakas na ang ingay ngayon. Parang may naglalakad sa bubungan. Dahan-dahang tumayo si Ligaya at sumilip sa bintana. Madilim sa labas at wala siyang makita. Biglang may lumipad sa itaas ng kanilang bubong. Isang malaking ibon. Napaatras si Ligaya sa takot. Ngunit naalala niya, wala namang ganito kalaking ibon sa kanilang lugar. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Ligaya sa kanilang mga kapitbahay. Nabalitaan niyang may nakakita raw ng kakaibang nilalang sa gubat malapit sa kanilang baryo. Isang nilalang na may malalaking mata at mahahabang kuko. Isang nilalang na tinatawag nilang aswang. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Aling Marta. Mga kwentong kutsero lang yan, walang aswang. Ngunit kahit si Aling Marta ay hindi mapigilan ng matakot. Alam niyang may kakaiba sa mga nangyayari. Lumipas ang mga araw at lalong lumakas ang takot sa Barangay Malinis. May mga nagsasabing may nakitang mga bakas ng paa ng aswang malapit sa kanilang mga bahay. May mga nagsasabi ring may naamoy silang kakaibang amoy tuwing gabi. Isang amoy na hindi kanais-nais. Nagpulong-pulong ang mga tao sa barangay. Nag-usap sila kung paano nila poprotektahan ang kanilang mga sarili. May mga nagsabit ng bawang at asin sa kanilang mga pintuan. May mga naglagay din ng mga matutulis na bagay sa paligid ng kanilang bahay. Dapat tayong mag-ingat, sabi ni Mang Tasyo, ang kapitan ng barangay. Manatili sa loob ng inyong mga bahay pagsapit ng dilim. At kung may makita kayong kahina-hinala, agad na magsumbong sa akin. Mula noon, hindi na naging mapayapa ang Barangay Malinis. Ang dating masaya at maingay na baryo ay napalitan ng takot at pangamba. Hindi na makatulog ng mahimbing ang mga tao. Laging nag-aalala na baka sila na ang maging susunod na biktima ng aswang. Walang nakaalam kung totoo nga ba ang aswang o katang-isip lamang. Ngunit ang takot na dala nito ay totoo. Ang alamat ng aswang ay nagsilbing babala sa mga tao. Isang babala na dapat silang mag-ingat sa mga panganib na hindi nakikita. Isang babala na dapat silang magtulungan upang malampasan ang anumang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Like and subscribe to my channel.